Magandang buhay. Ating pag-aralan, GMRC2 Week 2, Day 3. Pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya. Sa arling ito, inaasahan na kayo ay makapagsasakilos ng wastong pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan na gabay ang pamilya. At makauugnay na ang pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ang pagpapahalaga sa sarili. Ating basahin at unawain ng mga salita. Kilos, ito ay tumutukoy sa aksyon o galaw ng katawan. Inisyatibo, ito ay pagsisimula ng isang bagay o gawain. Bibo, pagpapakita ng kasiglahan, talino at kagalingan. Gawi, regular na asal, kilos o ugali na paulit-ulit na ginagawa ng isang tao. Tayo ay magbasa ng kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Si Vina, ang Batang Biba. Sinulat ni Crisel B. Kemkem. Si Vina ay isang batang nasa ikalawang baitang. Palagi siyang aktibo sa kanyang mga gawain sa bahay man o sa paaralan. Siya ay palaging nasagot sa mga talakayan sa klase. Siya ay may inisyatibong magpahayag sa kanyang pamilya ng mga iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan na kanyang mga natutuhan sa klase. Palagi niyang pinipiling ulam ay gulay at isda. Kapag naman sa paaralan, ay prutas ang kanyang madalas na baon para sa recess. Mayroon din palagi siyang dalang tumbler para sa kanyang inuming tubig. Bilang bahagi ng pag-ehersisyo, ay araw-araw silang naglalakad ng kanyang ina sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. Tuwing Sabado naman ay kasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagja-jogging at biking. Ito ay ilan sa kanyang gawi na siyang dahilan bakit siya ay bibong bata na may malusog na katawan at isip. Mga tanong mula sa kwento. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ikalawa, bakit tinatawag na bibang bata si Vina? 3. Ano-ano ang mga paraan ng pangangalaga ng katawan na isinasagawa ni Vina at ng kanyang pamilya? Ika-4, kung ikaw si Vina, gagayahin mo rin ba siya? Bakit? Para sa inyong pagtataya, sagutin lamang ang tanong. Una, ano ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan? Ikalawa, ano-ano ang epekto ng mga ito sa inyong isip at katawan kung palagi ninyo itong isinasagawa? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno.